Magandang araw, Grade 3. Ang tatalakayan natin ngayon sa GMRC 3, Quarter 2, Week 8, Day 4 ay tungkol sa pagbabahagi ng karanasan sa pagtalima sa mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat nakapasok kayong lahat. Bago tayo magsimula sa aralin, magkwentuhan muna tayo. Tatanungin ng guro ang mga estudyante tungkol sa mga isinasagawa nilang mabuting kaugalian sa kanilang pamilya at komunidad. Hayaan na magkwento ang mga mag-aaral. Narito ang panalangin bago magsimula ang klase. Para sa ating balik-aral, itanong ang mga sumusunod. Number 1, bakit mahalaga ang pagpapanatili ng mabuting kaugalian sa pamilya? Number 2, paano ninyo pinananatili ang pagsunod sa mabuting kaugalian ng pamilya? Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na ipapakita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga sariling karanasan sa pagtalima sa mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino sa rehiyong kinabibilangan, na pangangatwiranan na ang mga mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino sa rehiyong kinabibilangan ay kailangang panatilihin. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Narito ang kahulugan ng mga salita. Basahin ang mga ito. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Gawain 1. Kailangan iguhit ng mag-aaral ang kanilang tugon tungkol sa dapat na gawin ng bata sa nabanggit na sitwasyon. Ang bawat pares ay dapat mabahangginan ng kanilang tugon sa mga sitwasyon at ibahagi ito sa klase. Number 1. May bagong PlayStation ang pinsan mong may magulang na OFW. Gustong-gusto mong magkaroon ng PlayStation, pero sabi ng iyong nanay, wala kayong pambili. Ano ang iyong gagawin? Number 2. Sinabi ng iyong magulang na laging makinig sa guro. Magulo ang iyong kaklase, kaya di niya maiwasang matamaan ka habang nakikinig sa leksyon. Ano ang dapat mong gawin? Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Itanong ang mga sumusunod. Bakit mahalaga na mapanatili ang pagkamasunurin sa kaugalian ng pamilya? Number 2, ano ang naidudulot ng pagpapanatili sa mabuting kaugalian? Number 3, bakit dapat na mapanatili ang mabuting kaugalian ng pamilyang Pilipino? Para sa mga posibleng sagot, Number 1, ang pamilya ang dapat na manguna sa pagpapanatili ng mabuting kaugalian. Number 2, ang pagsunod sa mabuting kaugalian ay naipakikita sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Number 3, pinanatili ang pagsunod sa mabuting kaugalian upang maisabuhay ito at magsilbing mabuting ehemplo sa kapwa. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea.
gumawa ng isang slogan na nagpapakita ng halaga ng pagpapanatili ng pagkamasunurin sa mabuting kaugalian. Number 1, humanap ng isang buong bond paper. Pangalawa, kunin ng mga pangkulay. At pangatlo, gamiting gabay ang halimbawa sa paggawa. Narito ang rubrics para sa paggagrado. Narito ang ilang halimbawang slogan. Pagkamasunurin, susi sa tagumpay at pag-unlad ng bawat isa. Sa pagiging masunurin, disiplina ang ating sandigan. Masunurin sa mabuti, gabay sa magandang kinabukasan. Paglalapat at paglalahad. Matapos ang talakayan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano kayo nangunguna sa pagpapanatili ng mabuting kaugalian sa pamilya? Bilang mga miyembro ng pamilya, nangunguna kaming magpakita ng respeto sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikinig sa mga magulang at matatandang kapamilya. Pangalawa, paano ninyo isinasabuhay ang natutunan sa pamilya sa eskwelahan? Isinasabuhay namin ang mga natutunan mula sa pamilya sa pamamagitan ng pagiging magalang at masunurin sa guro at kaklase. Tinutulungan namin ang mga kaklase na nangangailangan at sumusunod sa mga alituntunin ng paaralan. Pinapakita namin ang pagiging responsable sa mga gawain at proyekto sa eskwelahan, katulad ng pagtutulungan at pagiging tapat sa lahat ng oras. Pagtataya ng natutuhan. Panuto, sa sagutang papel, isulat ang nakangiting mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapanatili ng pagsunod sa mabuting kaugalian. Isulat naman ang malungkot na mukha kung hindi. Narito ang mga tumpak na sagot. Para sa ating remediation, dahil naipakita ninyo ang tamang sagot, gumawa ng liham para sa inyong pamilya na nagsasabing dapat panatilihin ang mabuting pag-uugali at pagsunod sa kaugalian. Narito ang format ng isang liham. Sundin ito ng maayos. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa,
magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!